Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin natin ang November reading para po sa may mga Jupiter in Virgo. Kung hindi mo alam kung ano yung sign mo in Jupiter at nandito ka dahil pinanganak ka sa araw ng Virgo, hindi to para sa iyo. We have a link. Click on it at alamin mo kung ano yung Jupiter sign mo. Sa dulo ng video, meron din tayong link para dito. So, tandaan natin that yung mga readings po natin, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And also, if you're new to the channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. For the extended and in-depth readings po, pwede nyo pong i-click ang ating join button sa baba. So, you can also be prioritized during our live readings. And sa mga nais po ng spell work, so you can, or private reading, message me in my Facebook. The link is in the description below. And of course, for your support, you can use the thanks button and donation via GCash Maya, numbers on the bottom of the screen. So, Jupiter in Virgo. Tingnan natin kung ano yung eme mo. Eme. So, let's check the overall energy in terms of your finances and your career. Pasok na rin dito ang business. Ay, we have here the 10 of Wands. So, 10 kasi is the end of the cycle and Wands is a symbol of fire about our passions and energies. Now, actually, medyo magiging busy-busyhan tayo this coming month. Virgo. Virgo in Jupiter. So, kasi ang daming tasks na magiging ganap. Actually, ang daming mong mga kailangang i-complete na mga requirements para parang sabihin natin parang may mga tatapusin ka talaga. So, mga pwedeng deadlines or andito yung mga tipong home stretch na ng mga kailangan ng mga projects. So, eto na yung moment na November will be such a busy time for you talaga. Andoon na magiging, paano ba natin gamitin yung tamang word? Hindi kami mahahagilap. Kasi ang daming ganap, ang daming mangyayari. And most of this will be andun din na within, if you have a business, then it's for your business. So, expect some additional contracts or new influx ng mga bagong customer ang papasok. And kung sa work to, wag kang magtaka or wag mong tanggihan kapag binigyan ka ng mga additional mga ad hoc task. Yung mga parang additional na gagawin. Now, this hindi ito binibigay sa'yo para pagurin ka or i-take advantage ka. On the contrary, ginagawa to para andoon na mas matrain ka. Yung tinatawag natin na um, on the job training mo na. So, allow yourself to immerse doon sa mga bagong parating na yon. It will be an experience. Madali mo naman tong masosurpass tong mga tasks na to kung sa work to kasi magaling ka mag-isip eh. Alam mo yun, fast thinker ka and very analytical ka doon sa field na yon. Virgo and Jupiter. So, allow yourself na medyo mas bigyan mo ng time na mas ang tawag dito. Mas ma-open mo yung sarili mo sa mga ganong aspect. And in time, those will be used para maging dagdag credentials mo, para mas maging, sabihin natin, mas mabango yung dating mo in terms of your career movements. Now, let's check kung ano yung sinasabi ng darkness. So, we have here the light and the dark cards. So, we're using si Dark Mirror and si Work Your Light. Bakit? Kasi kailangan balance. Okay? You cannot appreciate light without darkness. And in darkness, there's a lot of opportunities din. Hindi pag sinabing dilemma masama. So, tanggalin natin yun sa isip natin. Okay. Ano ba sinasabi sa darkness? Naked before the stars and hiding your true self. Hindi ko
kung alam mo nung meron. So if you're going to notice, pareho siyang half moon. So, Naked Before the Stars, this is about you finding your position. Hahanapin mo ngayon yung parang target mo talaga. Kasi yung iba sa inyo within the House of Virgo, medyo unclear pa kayo kung ano ba talagang target nyo. Like, di ba usually pag sa work, tinatanong tayo pag nag-interview, ano nakikita mo sa sarili mo like 5 years from now? Ano yung meron akong sinagot nun dati, "Anong nakikita mo sa sarili mo 5 years from now?" Sabi ko, I'm the one who is in your position." Ay, na-lurky talaga yung nag-i-interview, final interview ko. Pero nagawa ko naman. Medyo tumagal nga lang, hindi na siya parang umabot ng 6 years bago ko nagawa yung, sinabi ko. So, andun na with the Naked Before the Stars kasi sinasabi dito na minsan kailangan natin this is the moment that you need to relinquish. Tanggalin mo yung mga sarili mong ideas na hindi na nagbe-benefit sa'yo. And it's time to start listening. There will be two sides or dalawang panggagalingan mo ng mga advices mo. The first one is your inner self. Minsan kasi, yun yung medyo mas mahirap din eh. Minsan pag sobrang talino natin, sobrang dami natin alam, natatanggal na natin, nawawala na yung point na nakikinig tayo sa tinatawag nating inner voice, which is yung sinasabi ng cards na kailangan mong pakinggan. The second one is, of course, the advices of those who are around us. Kasi may mga tao na, sabihin natin, mas alam nila yung sinasabi nila, mas alam nila yung ginagawa nila, alam nila kung ano yung position nila, alam nila kung saan sila huhugot or whatnot. They know. Kumbaga, dumaan na sila dun eh. Wag natin kailangan ma-question na yon. So, the cards are saying sa dark side na learn how to shut up. Sorry So, kailangan mo talaga manahimik, makinig. Although, yes, hindi mo naman lahat i-absorb. Andoon na magfi-filter ka pa rin. Pero andun kasi na, bakit mo kailangan kasi pahirapan, stress yung sarili mo, nag-iisip naman kung ano-ano, when you have the universe to help you, di ba? So, it's time that you also make sure na alam mo na yung target mo. Like, ano ba? Gusto mo, ano bang sa, sabi sa business, how much do you want to earn and when do you want that to occur? Gusto mo bang parang, kunyari, sabi test mo, may small business ka, sabi natin, meron kang karinderya, and sa isang buwan, malinis na kumikita ka ng 30. So, ang pangarap mo na gusto mo, like, in the next 6 months, ang kinikita mo is doble na. So, you need to be specific as well. Yun yung hinihingi ng cards sa'yo. So, ano ba sinasabi ng light? Meron tayo ditong lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. And also the cosmic heart, devotion, potency, make your life a moving prayer. There is a saying, nung nag-aalala ko noon, sa San Juan, pray for your actions and act in your prayers. Sa Tagalog, ipagdasal mo yung mga ginagawa mo at yung mga ginagawa mo dapat andoon sa loob ng dasal. It's a powerful advice actually. Kasi yung tipong bawat galaw mo, bawat hikbit mo is talaga may balot siya ng panalangin, balot siya ng kapangyarihan ng lumikha. So, lifting the veil, ito na yan. Ito na nga, connected din siya kay darkness, which is naked before the stars. Kasi, ito ang isang bagay, although sabi natin nag-work siya dati yun. Pero kung hindi na siya nag-work ngayon, then that means hindi na siya beneficial para sa'yo. Remember, marami kang kailangan bubuksan ngayon. Marami kang itatapusin ng mga task. So, if something that you need to finish, isa sa mga task na patapusin mo, is ano yung mga ideologies na meron ka towards your career or towards your business or towards your finances na dati okay naman, ngayon hindi na. So, one example yan, parang natin, in terms of advertising. Dati, ang form of advertising, yung tri-media na tinatawag. So, dyaryo, radyo, tsaka TV. Ngayon, halos rare na yung mga hindi na ganun kadami yung nakikinig ng radyo. TV,
Ako personally, ilang taon na akong di nanood ng TV. Parang 7 years? Hindi na, I don't own a television. So, andun na yung pamamaraan dati, it worked before for advertising, pero hindi na siya applicable ngayon kasi ngayon social media nang ginagamit most of the time, or the billboards kasi mga tao nasa labas din, ganyan, or mga influencers, mga ganong bagay. So, it is time na kung ano yung mga hindi na nagwo-work para sa'yo, wag mo nang pilitin. Hindi na nga nagwo-work eh. 'Di ba? Sira na nga, wag na nating ipilit. Baka mamaya magkaproblema pa tayo along the way. So, we are trying to pine-prevent ng universe mangyari yon para sa'yo. So, and of course, sabi nga, the cosmic heart, in a nutshell kasi ang manifestation, yung law of attraction, kung ano yung naramdaman mo, maimpluwensyahan yung iniisip mo, na magkakaroon ng impluwensya sa sasabihin at gagawin mo, na magkakaroon ng impluwensya doon sa mga mangyayari sa buhay mo. So, it's time that you need to make some adjustments na talaga and start with here and here. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo, Virgo and Jupiter, at tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago po kasi channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo po malaman yung mga extended readings natin, mga in-depth readings at maging priority din po sa ating mga live readings, you can click po yung join button sa baba. For private readings and spellworks, message me in my Facebook account. Link is in the description below. And for support, you can click on yung ating thanks button sa baba, o yung donations can be sent by GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. So Jupiter in Virgo, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Wala po sa Latrinidad Benguet with Mikay Noodles pong tulog-tulog. You have a great day and thank you so much.